Good evening po sa ating mga kapatid. Isang pagbati mula sa Bayanan Yemilif Church. Inaanyayahan po lahat na taasan ang volume at tayo po ay sabay-sabay magkantahan. Ang una po nating kakantahin ay Di Ka Nagkulang. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi ko aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasampahin, paligid man ay magdinig, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Pag-asa ko ay natatag sa hirap ng mangliligtas. Di salig sa aking lakas, kundi sa Diyos na pagtiyag. Kristo matibay na bato, ang siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. Ikuklima ng karimlan, ang mukha niya'y mamamasdan. Kahit bagyo ang dumatal, maaasahan siyang tunay. Kristong matibay na bato, ang siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. Ang pangako niya sa akin, ang alalay sa panimdim. Ang lupa man ay magdilim, pag-asa'y di magmamalim. Kristo matibay na bato, ang siyang tanging saligan ko, ang siyang tanging saligan ko. Tayo po ay sandaling magdili-dili. Tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon, sa isang magandang gabi na inyong pong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagkakataong ito na kami muli ninyong tinipon upang magsama-samang makinig ng
inyong mga salita na dadalhin sa amin ng aming pastor sa gabing ito. Nawa ay ihanda mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong mensahe. Buksan mo ang aming mga sarili at ihanda mo kami sa pagtanggap nito. At nawa ay isabuhay namin yung aming mga matututunan na mensahe mo po sa gabing ito. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Inaamin namin na kami po ay nagkasala sa inyo, O God. Patawarin niyo po kami, tinisin niyo po ang aming mga sarili. At nawa ay madama namin ang inyong presensya sa gabing ito. At nawa ay patuloy na umilos ang inyong banal na Espiritu sa amin, Panginoon. At ito lamang ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus lamang. Amen. Gandang araw mga kapatid ko sa pananampalataya. This is the day that the Lord has made, according to His word. Ang bawat araw ng ating buhay ay likha at gawa ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay nakararanas ng kanyang pagpapala, biyaya sa umaga, pagkagising natin, pasalamatan natin ang ating Diyos. Kung tayo ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon, salamat po, Panginoon. At sa araw na to, ako po ay naitalaga ng ating minamahal na pastor upang maging tagapagsalita para sa midweek service. At ang aking pasasalamat po ay ipinararating po sa bumubuo ng board, sa ating pastor, kina Ate Gia, sa kanyang mga kasama na talaga pong pinagkakaabalahan ang gawain ito para lamang po maibigay sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa bawat araw ng buhay natin, sa Kanya ang mataas na papuri. At kamusta po ang bawat isa sa atin? Dalangin natin na ang bawat isa ay nasa presensya ng Panginoon at ang biyaya niya ay sapat sa bawat isa sa atin, ligtas at naroon ang pag-aalaga ng ating Panginoon. Babasahin ko po ang teksto na aking napili sa araw na ito na siyang ating pagbubulayan, pag-aaralan at pagkukuhaan ng lakas. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa aklat ng 1, chapter 20, verse 26 to 29. Sa Mabuting Balita version, ganito po ang sinasabi. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang banal na mga salita na ating pagbubulayan. Kapayapaan mula sa Panginoong Jesucristo ang pagbati natin sa lahat. Pag binasa po natin ang kabuuan ng chapter 20 to 21 ng aklat ng 1, ito po ay nagpapakita ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinapakita rin po rito ang pagpapakita niya sa kanyang mga alagad. Ang buong chapter na ito ay naglalaman ng mga pag-asa na tinatanaw ng mga alagad ng ating Panginoon pagkatapos siya'y muling mabuhay. Una na nga rito, si Maria Magdalena
na talagang walang sawang nagbantay sa libingan ng ating Panginoon na siyang nakatuklas na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Kaya bilang bahagi o kasama sa grupo ng mga alagad ng Panginoon, bilang mga disipulo ng ating Panginoon, agad niyang ibinalita ito sa kanyang mga kasama at ganun din kay Pedro na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At ng araw din iyon, habang nagkakatipon ang mga alagad sa isang lugar, nagpakita ang ating Panginoong Hesus. At makalipas ang 8 araw ay muli itong nagpakita. At sa pagpapakita nitong muli sa kanyang mga alagad, ay mapapansin natin sa ating binasa ay na-highlights ang pangalan ni Apostol Thomas, na mas kilala bilang kambal at tinawag ng mga nag-aaral sa Biblia, the Doubting Thomas. Tatong na dapat nating tandaan, ano ang mahalagang bahagi ng encounter na ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at partikular kay Apostol Thomas? Ikalawang tanong, ano ang relasyon ng encounter na ito sa ating kapanahunan, lalo na sa ating sitwasyong kinakaharap? Tayo pong saglit ay manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw na nasa langit, Panginoon, at tanglaw mo ang aming daigdig. Ang tanging dala namin, Panginoon, ay ang buhay na pananampalataya, ano man ang nangyayari sa aming paligid. Alam namin, Panginoon, na nariyan ka at hindi mo kami pinababayaan. Panginoon, andito ang iyong mga banal na salita. Andito ang pangyayari sa Biblia. Maraming beses na itong narinig ng bawat isa sa amin. Ngunit sa panahong ito, Panginoon, magsilbing kalakasan ang mga salitang ito. Ang iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu, at ang iyong lingkod, gamitin niyo po, Panginoon, maging daluyan ng inyong pagpapala. Magpumatunghayan sa aking Panginoon ang aking mga maling gawa, kundi, Panginoon, kapangyarihan ng iyong salita. Ang siyang makita, Panginoon, maging ang inyong lingkod ay matuto sa aral na ibinibigay. Ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapapansin natin sa ating binasa sa chapter 26 nang muling magpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 3 beses sinabi ito ng Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon nang dumating siya ay, kamusta kayo? Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus nang makita niya kanyang mga alagad, narito ako, magsaya tayo. Hindi siya nagsalita ng ganoon. Ang kanyang pambungad na pagbati, sumainyo ang kapayapaan. Sa chapter 20, verse 19, makikita natin sa magkakasunod na verses, naroon ang pagbati ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Bakit sinabi ito ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Sapagkat ng panahong iyon, kung mapapansin nyo sa ating binasa, nagkakatipon ng mga alagad ng Panginoon. Sarado ang lahat ng bintana at pintuan, ito'y nakapinid, sapagkat ng mga panahong iyon, labis na takot ang nararamdaman ng mga alagad. Maaring sila ay uusigin sapagkat sila ay tagasunod ni Kristo. Maaring sila ay hulihin, matulad sa ating Panginoon. Sapagkat yun ang batas na umiiral noon, hulihin ang mga tagasunod ni Kristo. Kaya ang ating Panginoon, ang Panginoon nating Panginoon ng kapayapaan, sa kanyang pambungad na pagbati, binanggit niya ang kapayapaan. At nang makita ito ng mga alagad,
sa ating binasa rito, sabi rito sa verse 20, pagkasabi nito, unahin muna natin, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, sumainyo ang kapayapaan. Sabi niya, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Nakita nila ang kanilang leader. Nakita nila ang kanilang Panginoon. Nakita nilang totoo ang sinasabi na muling mabubuhay ang Panginoon. There is a hope. There is a rejoice when you see Jesus is alive. Tuloy ang buhay. Magagawa nila yung ibinilin sa kanila. Dahil, mga kapatid, ang Panginoon ang mabuhay, ilang araw pang nakasama niya ang mga alagad bago siya makita ng langit, there is some instruction to them kung paano sila hahayo. Pagkatapos ang bigay sa kanilang banal na espiritu, there is some instruction. Sa sitwasyon na kinakarap ng marami sa atin, partikular, mga kapatid, hindi po tayo exempted ng mga mananampalataya. Kahit tayo po, no? Ay dumaranas din tayo ng parang katulad ni Tomas. Bagamat reliable person, yung nagsasabi kay Tomas, mga kasama niyang alagad, nakita namin ang Panginoon, buhay ang Panginoon. Pero kay Tomas, to see is to believe. Kapag naitusok ko o naidampi ko itong aking daliri sa tagiliran niya, sa kanyang butas, sa kanyang mga kamay, maniniwala lamang ako na nabuhay ang Panginoon. Sa ating kinakaharap ngayon, katulad din ng kinakaharap na takot ng mga alagad. Problema sa sitwasyon, personal na problema, at problema sa hinaharap. Lahat ito sumasagi sa ating isipan. Lalo na't bukas na bukas ang social media, masyado tayong apektado, no? Minsan nga, I wonder, paano kaya kung walang social media? Noong panahon ng kabataan ko na black and white TV lamang, at kung wala kang TV, ay transistor lamang ang gagamitin mo, at doon ka lamang makakapakinig ng balita. Paano kung wala ang mga bagay na to? Marahil nagkakasakit ang mga tao, no? Pero hindi natin naiintindihang maigi. Pero mabigat ang sitwasyon din ng dinadala ng social media dahil marami ring nagpapakalat ng hindi totoong balita. Ikalawa ay pinangungunahan pa ang World Health Organization, no? At ang mga eksperto ay patuloy namang nagtatrabaho. Sabi ng Panginoon, kapayapaan ay sumainyo. Sinasabi, para bang sinasabing, sumainyo ako. Sabi ng Panginoon. Kung ako ay nasa inyo ang kapayapaan. According to His Word, sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng aking mga salita ay matutulad sa isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Nakikinig ng aking salita, gumaganap ng aking salita, nasa presensya ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit dumating ang unos, mananatili itong matatag sapagkat nakatayo ito sa bato na ang tinutukoy ay ating Panginoong Yesus. Ang lahat ay dumaranas ng suliranin, takot, mangamba. Sa panahon ng pagsubok, hindi maiwasan ng mag-alala. Pero tatandaan natin, hindi lamang nakatayo sa bato ang ating buhay. Sabi ng Panginoon, uulitin natin sa maraming pagkakataon sa aklat ng Mateo chapter 1 verse 22. Nang isilang ang Panginoong Kristo rito, 2,000 taon nang nakaraan. God is with us. Kasama natin ang Diyos. At ito, bilang mananampalataya, lagi nating iukil sa ating isipan. Bagamat minsan hinahanap natin, nasan nga ba ang Panginoon? Pero hindi nagbabago ang prinsipyo ng Biblia. God is with us
At hanggat hindi natatapos ang sanlibutan ito, sabi ng Panginoon, ako'y inyong kasama hanggang sa wakas ng sanlibutan ito. Sinasabi nito sa kanyang mga alagad. Sabi nga ng Salamnista sa awit 23, chapter 23, verse 4. Ang Salamnista ay lumakad sa libis ng kamatayan, ngunit dala niya ang tungkod ng Panginoon. Dala niya ang presensya ng Diyos. Alam niya na kahit lumakad siya sa libis ng kamatayan, naroon ang Panginoon para siya ay alalayan. Sa panahon ng problema ngayon, mga kapatid, minsan kahit nga lang simpleng talbos ng kamote at tuyo, masaya na tayo. Hindi masusukat ng lechon ang dami ng kinakain natin o uri ng kinakain natin. Mapa-lechon man yan, mapa-steak man yan, mapa-ordinaryong pagkain, tulad na nga ng banggit ko, na mga talbos ng kamote at tuyo. Pero kung nasa atin ang kapayapaan sa kabila ng pagsubok, parang lechon na rin yung kinakain natin. Para na rin siyang steak. Hindi tayo sinusukat ngayon, mga kapatid, ng dami ng ari-arian. Hindi tayo sinusukat ngayon ng sarap ng kinakain at kung anong tinapos natin. Nasa panahon tayo ng survival ayon sa pag-aaral. Pero naniniwala ako na ang Diyos ang may kontrol ng lahat at ang nananampalataya sa Kanya ay hindi niya pababayaan at tatalikuran. Sa ikalawang bahagi, nakita natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya tiniis si Tomas sa kanyang pag-aalinlangan. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, tignan mo ang aking mga kamay, isuot mo ang iyong daliri. Ang kanyang alagad na mahal sa kanya, hindi niya hiyaang ang pag-aalinlangan ay maghari. Gumawa ng paraan ang Panginoong Jesucristo upang magkaroon ng kapayapaan. Si Tomas, marami sa atin ngayon, mga kapatid, dumaraan sa pag-aalinlangan. Kung tutugon ba ang Diyos sa mga bagay na kinakaharap natin? Though the Bible said, at kapag inaaral, malamang we are in the end of times. Pero hindi dito natatapos, mga kapatid, ang ating relasyon sa Panginoon. Hindi napuputol dito. Anuman ang plano ng Diyos, anuman ang kalooban ng Diyos sa pangyayaring ito, ang natitira nating pinangahawakan at isa lamang sa kalaganapan ay ang pananampalataya natin sa Panginoon. At ito ang hindi mawawala. At ito ang dadalhin natin sa Kanya hanggang matapos ang mundong ito. Sabi ng Panginoon, subalit ang humihingi dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sa sitwasyon natin ngayon, sabi ko nga, dumaraan tayo sa pag-aalinlangan, no? May mga panalangin tayong hindi, pakiramdam natin, hindi tinutugon ng Panginoon. Iniisip natin, hindi sumasagot ang Diyos sa mga bagay na to. Bakit ba nangyari ang mga bagay na to? No? Bakit ba? And the history made, sabi, every 100 years, no? Parang may ganung pangyayari. Kung hindi ako nagkakamali, every 1,000 years, I think, no? Parang ganun, no? Nangyayari ang bagay na to. But God is in control. Tayo ay walang kakayahang kontrolin. Pero meron tayong kakayahan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, huwag daw tayong mag-aalinlangan. Never na tayong mag-aalinlangan.
sa ating Panginoon. Sabi, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan according to Santiago chapter 1, no? Verse 5 to 6, sinasabi diyan, matutulad tayo para sa isa-isang no, matutulad tayo para sa isang alon. I think, hindi ako nagkakamali, no? Sa Santiago chapter 1, verse 5 to 6. Huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Mga kapatid, sa panahon ng sitwasyon natin, sama-sama tayo laging manalangin. At kung titignan nyo nga mga kapatid, sa aking kahilingan, kami tuwan-tuwa dahil si Miguel ay 2 buwan na nga hindi nagkakasakit no? Nakalampas na siya dun sa bigat ng karamdaman niya, na-detect na siya ng espesyalista. At sa panahon ng pandemic nga, ay hindi siya nakakaranas ng pagkakasakit. Pero dumating ang pagkakataon na talagang mangyayari ang mga bagay na yon. At nagkasakit nga ang aking anak, nagkaroon siya ng infection, nagkaroon siya ng sinusitis. Ito yung tinatawag na bacteria sa binti na pumasok sa kanya at infection ng kanyang dugo. At 15 days siya nagkasakit. At ang buong pag-iisip nga ng ilan ay parang nahawa yung aking anak sa virus na kumakalat. Pero sa biyaya ng Panginoon, lalampasan ni Miguel ang bagay na to, nakapag-antibiotic siya at nakarecover ang bata. At hindi doon natapos, bumalik na naman yung sakit niya sa sikmura. At ilang beses kami nagpabalik-balik sa hospital. Mahirap ang sitwasyon mga kapatid, pero sa biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya, panalangin sa Panginoon, inuuwi namin si Miguel na okay siya. No? At may mga question din kami na bakit ito ay nangyayari sa aming anak. No? Pero ganun pa man, sa kabila ng mga tanong naroon, hindi nawawala yung aming paghingi sa Panginoon. Katulad ng sinasabi ng Santiago. Hindi tayo pwedeng, huwag tayong mag-alinlangan. When to talk to God, tayo lumalapit, Ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ay nagmamalasakit sa atin. Alisin natin ang alinlangan. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap natin, patuloy tayo magtiwala sa ating Panginoon. At ang Panginoon ay tutugon sa panahon na kailangan tumugon ng Panginoon para sa ating lahat. Salamat sa biyaya sapagkat nga si Miguel na iuwi namin okay. At patuloy ang panalangin, patuloy ang paghihingi namin ng panalangin sa inyo. Sapagkat ito lamang ang paraan. Ito lamang nakikita naming solusyon ang magagawa ng Diyos. 4 na ospital na ang humawak sa anak ko. Mga espesyalista na narating na namin ang pinakasikat na hospital dito sa ating lungsod. At kakakip ng aming pagpunta sa kanila. Una, ang pagdulog sa Panginoon at pagtitiwala at dalangin sa mga doktor na tumitingin sa aming anak. Sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, iiwan. Ito ang alam ng salamista na babalikan natin sa awit 23:4. Nung dumaan man siya sa libis ng kamatayan, ang Diyos ay hindi siya iiwan, pababayaan. Hindi siya pagkukulangin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, laging tanong ng ating pastor sa kanyang mga mensahe, pero bang pinagkulang ang anak ng Diyos? At tingin ko, wala, At nakikita ko naman, dahil ko meron, magchat-chat yung mga yan. Wala pong pinagkukulang ang Panginoon. Sapat po ang biyaya ng Diyos. Ikalawa, may magkasakit man sa atin. Sa biyaya ng Panginoon, nakakauwi ng tahanan niya. Hindi ko na may mention yung mga pangalan. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Sa biyaya ng Panginoon. Special mention ko na lamang si Carosa, Sa biyaya ng Panginoon. Matanda na yun, May na-resistensya nun, pero sa biyaya ng Panginoon. Sa dami ng nanalangin, nagtiwala sa Diyos, ang Panginoon ay tumutugon. Si Cameli, Same thing with Cameli na talaga may mga edad na sa atin. Hindi ko maiwasang hindi mabanggit. Ni-special ko lang yung mga may edad. Pero ganun pa rin. Ganun pa man, ang Panginoon ay naroroon, tumutugon. Ikatlo, at pinakapanghuli natin mga kapatid. Sabi ng Panginoon, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Sabi niya kay Tomas, mapapalad ang mga naniniwala sa akin
kahit hindi nila ako nakita. Noong panahon na yon, na maraming nakabalita kay Yesu Kristo. Ngunit hindi na personal na encounter si Jesus Christ. Hindi na personal na nakita ang Panginoon. But they believed to the Son of God, the Lord Jesus Christ. Sabi niya kay Tomas, naniniwala ka sapagkat nakita mo ako. Pero higit na mapapalad ang naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sa panahon natin ngayon, hindi natin nakita si Jesus Christ. But we have faith. Ang pananampalataya natin ang nagsasabi, bagamat hindi natin nakita ang Diyos, naniniwala tayo sa Kanya at nagtitiwala. Sabi ng Biblia, we live in faith and not by sight. Ang mga strong evidence na para makita ni Thomas, para maniwala siyang muling nabuhay ang Panginoon. Sa kapanahunan natin, maraming tulong ang Diyos na binigay sa atin. Maraming mga himala na ginawa ang Panginoon. Marami sa panahon ng ating buhay sa mga nakaraan ang dapat nating alalahanin na ang Diyos ay tumugon sa atin. Sabi ng Biblia, dahil pag tinignan natin to, maraming mapalad, no? Maraming mapalad. Sabi ng Biblia, mapapalad ang mga taong ang pag-asa ay Diyos. According sa Jeremiah 17:7. May pag-uugnay mo to doon sa mga taong nakatayo ang kanilang bahay sa ibabaw ng bato. Nagtitiwala sa Diyos, ang pag-asa ay Diyos. Nabubuhay sa salita ng Diyos, ginagawa ang salita ng Diyos. Sila yung mga taong matatag sa panahon ng pagsubok. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Mateo chapter 5 verse 3. Kung sa tingin mo, kabilang ka rito mga kapatid, ngunit umaasa ka sa Diyos, mapalad ka, sapagkat ang Diyos ay hindi ka pagkukulangin. Mga kapatid ko, ang Diyos ang may kontrol ng lahat. At ang tanging susi lamang at koneksyon natin dito, yung relasyon natin sa Kanya. Ang ating pananampalataya. Alam ng Diyos ang hirap na ating pinagdaraanan. Alam din ng Diyos ang sukat ng ating pananampalataya. Dumaraan man tayo sa test ng ating faith, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Mga kapatid, nawa ang aral ng kasaysayan ng encounter ng ating Panginoong Yesus kay Tomas sa panahon natin. Bagamat may pag-aalinlangan si Tomas at ang ilan sa atin ay nakararanas, ang Diyos hindi pinabayaan si Tomas. Hindi rin na tayo pinabayaan. Ang mga taong hindi nakakita sa Kanya, bagamat naniniwala at kung may pananampalataya, ang Diyos hindi magpapabaya. Kahit anong pagsubok ang ating danasin, sabi ng Panginoon, sa huli, kasama ninyo ako hanggang sa wakas ng sanlibitong ito. Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Panginoong mahabagin, Panginoon aming Diyos, na aming sinasampalatayanan. Panginoon, patawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Maranasan nawa namin ang iyong pag-ibig, pagpapala, pag-iingat, pagpapagaling, Panginoon. Pagbibigay ng kapayapaan tulad ng ibinigay mo sa iyong mga alagad. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga nakaambang panganib, there is a peace and there is a hope, sapagkat ito ang iyong dala. Ang iyong mga anak, kabilang Panginoon, sa bansang ito, ay nakararanas po ng kagulimahanan, pangamba at pag-aalala. Kahit ang aming dalangin, Panginoon, nawa ang iyong kapayapaan na kaloob sa amin, ang iyong pag-iingat, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang patuloy naming maranasan.
hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Anumang pagsubok ay hindi magpahiwalay sa amin sa iyo, Panginoon. Anumang hirap. Makapagtiis kami, Panginoon, sa aming mga pasanin, aming kahilingan, sa lahat, Panginoon, at sa bansang ito. Paghilumi mo po, Panginoon, ang sakit na dulot ng virus na to, ang pagkawatak-watak, ang pag-aaway, Panginoon. Lahat ng nasa banig ng karamdaman, Panginoon, makaranas ng iyong pagpapagaling. Lahat po, Panginoon, ng mga walang hanap buhay, lahat ng mga nahihirapan sa pagkakakitaan nila, Panginoon, makasumpong po sa anumang paraan, Panginoon, na kaloob mo. Salamat po. Muli, binabalik namin ang pagpupurit pasasalamat sa iyong matamis na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the
Sama-sama po tayong manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, salamat po sa biyaya, ang minsay ng buhay na ipinagkaloob po ng aming chairman. Salamat po sa buhay na ipinakita ng iyong mga alagad. At salamat din, Panginoon, sa iyong tinuro na napaka-importante sa buhay namin ang pananampalataya. Sa mga panahon katulad nito, tunay nga po na inaasahan sa iyong mga anak na lubusang magtiwala sa iyo sa kanilang pang-araw-araw na buhay, pang-araw-araw na ikinabubuhay, at maging sa pag-iingat sa bawat paglakad nila, maging sa loob ng tahanan o paglabas man ng ilang kaanib ng mga sambahayan. Sa gabi ito, Panginoon, nais po namin na patuloy na asahan ang iyong pagtugon sa aming mga sama-samang panalangin, at alam naming tinugon mo na po ang aming mga panalangin sa gabi ito. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ipagkaloob mo po ang iyong mayamang basbas, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, mga magulang, ipinagtatagubilin ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy kong hinihikayat ang bawat isa sa atin na ipagkatiwala ang ating buhay sa Ama, asahan ang pagliligtas ng anak, at ang kapangyarihan, patnubay ng Banal na Espiritu, sumabawat isa sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Magandang gabi po, mga kapatid. Inaanyayahan po namin kayo na patuloy na manood sa aming live streaming dito sa Bayanan Yemilif Church. Midweek po ay tuwing Thursday, 7:30 p.m. po ang simula ng streaming. At tuwing linggo po ay sama-sama po tayong makinig ng Sunday service sa ganap na 10 a.m. po. Salamat po.